while. How is it playing a mom now that you are a real life mother? Um, uh, Hindi, actually, alam ko na itatanong yan. It's weird kasi, paano ko may explain? Marami na ako, ever since Tabing Ilog naman, naging young mom na ako. So, hirap explain. Ngayon na mommy na talaga ako, I guess nakatulong siya sa emotions. Kasi hindi kasi ako ma-technique na tao na, let's say, isipin ko na siya yung anak ko. Kasi hirap kasi lalaki yung anak ko. So, I'm more on, pumapasok talaga ako sa character na hindi ko iniisip na ako si Kay. So, I don't know kung naiintindihan niyo yung gusto kong i-explain, pero madali lang siya sa part na nanay na ako. But when it comes sa pag-acting na may anak, the same pa rin siya like before. Kasi I guess yun nga, hindi ko siya ginagawang technique na, o isipin mo, siya yung anak mo. Ulit-ulit lang ako, no? Basta yun, pumapasok lang ako sa character. Kaya medyo this time nahirapan ako because I only did it for a while. So, medyo nahirapan pa ako mag-adjust at pumasok sa character and to bond with Sofia. But after a while, naging okay naman na kung kailan patapos na rin ako mag-taping. So, yun, nasagot ko po ba yung tanong mo? Okay naman. So how is it now? How is your life as a wife and mother? Masaya po. Kontento. How's your husband? Okay naman po siya. Busy siya sa kanyang pagtakbo, pagbabike, at pagsiswim. Pero okay naman po. Akala ko nil-run sa election. Ay, hindi po. So, okay. Okay naman. Masaya po. Masaya. Hindi ko nire-regret na I left show business for a while para sa family. So, masaya. So, si Sofia, paano ka natanggap sa role na ito ng nabida dun sa Namumiti ang Langit? Anong ginawa mo? Nag-audition lang po ako sa ABS kasama po si Crystal doon. Siguro po medyo may nakita po sila. Marami. Ito bang first acting job mo? Going bulilit siya. Hindi po, kasi po meron po kasi akong Going Bulilit po tsaka TV. Okay. Nag-commercial ka rin. Parang gumawa ka rin ng TV commercials. Oh, so. Kay, how would you gauge, sir? Since you've worked with so many child stars before, kumusta naman si Sofia? Nagkatrabaho. Bakit? Hindi. Bilang, ito yung first na lead talaga siya. Nakikita ko po sa kanya na willing siyang to learn and hindi siya yung matigas ang ulo na nakikinig siya sa director kung ano yung dapat, ina-absorb niya lahat, and yun nga, willing siya na matuto. And masarap ka trabaho kasi hindi lang siya nangiti kung paano si Mikmik sa palabas. Ganon siya talaga in real life na masayahin lang siyang bata. How is it working with RK? Ang hirap, mas lalong mahirap. Hindi. Actually, Tinatanong nila, joke ba daw yan o totoo? Noong una, may eksena kami na parang pa-sweet-sweet. Medyo nailang ako kasi parang ngayon na lang ako ulit. Parang love team pa ako.
Pero hindi niya ako binigyan ng bilang after, ang last ko was 2 wives. So, siguro 3 years ba ito, Mamo? 3 years ago? 4 years ago. Ito na lang po ulit. So, hindi naman niya ako, parang winelcome niya ako, hindi niya ako, kasi kinakabahan ako nung unang taping. So, machika naman siya. Nilapitan niya ako, sinayawan. Hindi, yun. Wala na akong matinong sinagot, no? Hindi, winelcome niya ako na pinaramdam niya na maging komportable ulit sa set. Na, kasi ngayon ko lang siya nakatrabaho. So, kasi nung pumasok ka sa ABS, I guess, yun yung umalis ako. Hindi mo umalis, nagpahinga. So, yun po. Ikaw, Arke, how is it working with her? Hirap. Hindi, kasi, magaan lang eh. Kasi makulit naman kami talaga lahat sa set eh. Yung set namin napakasaya. So, nagkukulitan lang kami before take. And, na-introduce naman kami ng pictorial. And, unang usap pa lang namin, wala naman akong maramdaman na, oh my God, kay Abad. Diba? So, walang-wala. So, after ng pictorial, nilook forward ka din talagang maka-work siya. Kasi, papanood siya sa nabigilog. So, yun. Pero masaya. It's been a privilege to have worked with her for several tapings, and I look forward to more. Okay, RK. Ano yung kwento ni Kay na sinayawan mo siya? Anong ginawa mo? Ha? Sample daw, RK. Anong klaseng sayaw ito? Sample! Ay, galing na! Gusto daw ni RK may sounds eh. Ay magpatugtog tayo. Hindi, nagbibiro lang po siya. Wala naman sayaw ang gano'n. Ano yung Siya Kay? yung sumayaw eh. Ano ba yung Kay? Sinayawan kaya sabi mo? Parang nahiya mo si RK. Kaya siya tuloy. Hindi, joke lang yun kasi kanina sayaw kami ng sayaw dun sa likod. Sa kaba. Kinakabahan kasi kami before kami pumasok dito. So Talaga? parang nagtatanggal lang kami. Oo, okay. Nervyos. Thank you. Kay, sa Cebu ka na nakatira ngayon ba? Doon ka na base? Yes, doon na po. Wala ka ba nakikitang dati mo ka-love team doon sa Cebu, na Cebu base na rin? Hindi naman kami nagkikita pa. Talaga parang napakalaki ng Cebu para hindi kayo magkitang dalawa doon? Lagi naman ako nasa labas, pero... So lagi siya nasa loob? Baka. Hindi ko pa siya nakikita. Talaga? Hindi? Oo. Ang dami nagtatanong niya, pero hindi pa kami nakikita. Wala kayong Baka contact? ayaw na ng tadhana na magkita kami. Oo, tama. Oo, kasi maayos na yung mga buhay namin. Pag nagkita mo kayo, masisira buhay nyo? Ang dali. So, Mars, wala kayong contact pala? Wala. Okay. So, hindi ka kinuhang ninang? Hindi. Hindi mo rin kinuhang ninong, sabi ni Rose Garcia. Di rin. Hindi nga kasi kami nakikita. Taray, to think na ang liit lang ng Cebu, Diba? Oo, pero wala. Okay. Nasa labas ako, baka na nasa loob siya. Hindi naman kayo nag-iiwasan, ha? Hindi naman. Okay. Good luck, Mars. Ganon? Ano ba? Sa ngayon po, before ko tanggapin yung show, that's why I accepted this show. Kasi sandali lang talaga siya. Kasi hindi ko pa kayang mag full-time na acting. Kasi baby pa yung anak ko. So, ganun talaga. Depende, Mamo, kung magmumulto ako or panaginip lang ba na namatay ako. Hindi ko pa po alam. So for now, hindi ka pa mo nagagawa ng teleserye? Mga guesting na sa MMK? Guesting lang po. Yes. Okay, so thank you.
Filipino. So after nun, as in, wala na talaga. Tapos ngayon na lang ulit. Was there a time you thought na parang ayaw mo nang bumalik sa show? So sobrang, you were so comfortable. At first, kung naaalala ni na Ate Rose at then sa hanap ni Alan pag tinatanong nila ako dati, kung how do you see yourself 10 years from now, lagi kong sinasabi, pag nag-asawa na ako, hindi na ako mag-aartista. Sinabi ko yun, di ba? Reluctant Pero nung nag-asawa ako, nagkaanak ako, pag nanonood akong TV, nakaka-miss din. Like, sinasabi ko na, parang, tinatanong ako ni Paul Jake, di ko na may miss. Sabi ko, nami-miss ko sobra. So, may sobra. As in, good enough, like, blessing din na nung tinawag ko, sinabi sa akin yung storya, sinabi yung conditions. So, I think sign yun na, sige, gagawin. So, gano'ng katagal mo nag-tapos? Tapos ka na mag-taping? Tapos na. October. Ba't hindi mo naman sinabi sa Cebu na lang kayo mag-taping? Wala naman. Nagkaroon sila ng option na ganyan. Kasi nga alam nila na hindi ko maiwan si Joaquin sa Cebu. So nagkaroon silang option na sige, yung mga province na eksena, baka pwedeng sa Cebu. Pero sabi ko, hindi, sige, uwi ako. Ito yung time frame. Sige, gagawin. So, ilan lang ang binigay mo? Sabi nila kasi 15 taping days. So dito din yung budget kung time na yun. andito syempre. So, kumusta yung Cebu life? Mukhang well-adjusted ka naman. Masarap. Masaya naman ako. Lagi nila ako tinatanong. Kung tutuusin, mas gusto ko doon. Kasi very late. It's a combination of province and city life. Na kung gusto mo mag-beach, ng farm, ang lapit lang lahat. Kung gusto mo ng city, nandun na rin naman ang mga mall, nandun naman na lahat. So, mas relaxed ako doon. So, very plain housewife and mother. Yes. Ay, What is it everything you imagine about marriage? Oo. As in, nagpapasalamat ako kay Lord na parang natupad lahat ng pinangarap ko. Magkapamilya, magkaanak, maging housewife, yung lahat. Sabi ko nga, natatakot ako kasi parang sobrang binigay niya talaga lahat na wala naman sana ng kapalit. So, it's best to marry your best friend? Or choose yourself? Oo naman. Kasi iba yung foundation yung dalawa na alam niyo yung flaws ng isa't isa. So, pinasok namin yung relasyon. Alam namin na ito yung mga flaws ko, yan yung flaws niya. So, nung naging mag-asawa kami, makita man namin yung ugali ng isa't isa. Alam na namin na, ganyan siya talaga eh. Pinakasalan ko siya na ganyan siya. Hindi siya yung, ngayon ko lang ulit nakikita na, ay ganito pala siya. Pero okay, yun nga, yung si John Lloyd, na nalaman mo na, yung si John Lloyd na nalaman mo na sa Cebu, at nakapag-end up din so far, sa isang Cebuana. So, anong feeling mo doon? Na parang pareho kayo nang naging kapalaran, di ba? So, Pinili naman niya yung kapalaran niya na yun. At the same time na pinili ko rin yun. Oo, pero hindi, ang liit, yun nga sabi, ang liit ng Cebu. Pero hindi talaga kami nagkikita. walang effort na boyfriend na anak ko, o binyag. Wala. Sila Paul Jake at Elena Darna magkaibigan, di ba Oo, sila magkaibigan So, sila. wala din silang communication. Wala din. Ay. Si Sarah Geronimo na nga lang hinihintay namin eh. Chos! In fairness, pwede. So, ang tawag yan, ayaw niyo bang mag-band man lang? Mag-ganon? Mag-warsome? Warsome talaga. Kaka ba? Ano na lang? Meron ka mag-Cebuano. Bottle tape. Okay. Grabe naman mga utak mo dahil. Hindi. Kasi lahat ng kaibigan niyan, hindi hirap sila magtagalog. So, kailangan kong maka-intindi. Kasi nahihirapan sila magkwentuhan ng Tagalog ng dahil sa akin. English or Bisaya lang sila. So, mas mag-aral lang ako mag-Bisaya kasi mag-English. Ayun na, Bisaya ka na, Alay. So, wala nga kayong planong gano'n. Mag-reconnect. Wala, hindi. Wala. Ewan ko kasi wala naman na kaming, hindi na kami in touch ni Lloyd. Si Ellen and si Paul Jake, friends sila pero hindi rin ganun ka, like barkada talaga na they hang out. So, Pero you're considered. wala. Pero nalaman mo Kailan yung last communication niyo? Ni Lloyd, sila pa ni Angel.
Matagal na. Panganiban. Pero happy ka naman for him. Oo, kasi may anak na rin siya. Kumbaga, lahat kami may pamilya. May anak na ba siya? Loka. Yung hindi ka nang surprise nun sa decision niya na mag-leave muna sila sa showbiz. Knowing him, na-surprise ka ba o hindi ka na? Oo nga, oo. Hindi ako na-surprise. Dahil? Kasi parang nakikita, before pa na nag-usap kami, alam ko na siya yung tipong pag okay na siya, like, yung anong tawag dito, yung ready na siya ba? Ano ba explain? Na hindi ito yung gagawin niyang pangkabuhayan ang show business. Kumbaga, nakaipon na siya, gagawa siya ng sarili niyang business. Hindi yung pag-artista yung gagawin niyang source of income. Nagigets mo? Thank you po. Salamat po. Salamat sa ate. Babalik yung pinag-uusapan niya sa iba. Hindi pa kami umiinit kay Abad. Marami nag-aantay. Pwede? Sagutin mo na lang yun. Nakaka-excite at the same time, nalulungkot ako kasi makikita na naman nila yung itsura ko noong araw. Bongga nga yun. Thank you. Ay, picture mo na ate.